Hello, magandang araw na naman. I-share ko ulit itong video ni Maharlika about sa pagpatay kay Digamo, Governor Digamo, na minamassacre at 9 pala yun. Lahat ang namatay, nadadamay doon sa pagmassacre sa bahay nila. Anyway, ito lang ang komento ko. Nakapagtataka, naririnig naman siguro nyo or nababasa nyo sa mga news na puro Digamo, puro Governor Digamo lang ang front page sa mga balita, di ba? Alam nyo kung bakit? Dahil si Digamo, si Governor Digamo, syempre, kaalyado, kadikit sa kay BBM, di ba? Alam nyo na, at saka kay Abalos na mayroong kang mayroong rinig dyan na mayroong kang issue, okay? Sabi yan ni Maharlika. At ganito yan, nagtataka rin ako dahil itong problema, itong pagkamatay ni Digamo ngayon, ni Governor Digamo, bakit agad-agad itong si Bonjing Rimulya, ang bilis talagang makapaghusga, ang bilis makapagsabi na the end is near, alam na namin kung sino ang killer, sino ang mastermind. Yung mga ganyang pattern, parihas sa ginagawa niyang style niya doon kay General Bantag. Na 2 araw pa lang, hinuhusgahan niya na agad na, close case na to. Dahil alam na namin kung sino ang mastermind. Iyon ang hindi patas. Nagpapakita ka lang, Boyeng Rimulya, na hindi ka talaga patas. Hindi naman ako nagsaside kay Tibis dito, kay Congressman Tibis. Nasa patas lang sana tayo. Okay, alam natin, si Digamo, pinatay, ganun. Pero sana patas tayo, Kasi parehas kayo nasa gobyerno. Wag niyong ipalabas sa balita ninyo na talagang parang santo ninyo si Governor Digamo. Hindi naman ako nagsasabi na si Gov Digamo ay demonyo. Parang kitang-kita talaga, pati si BBM, na si Governor Digamo lang talaga ang ngayon namatay si Governor Digamo, nasa focus nila lahat kay Digamo. Paano na lang yung namatay na nadadamay, yung 9 katao na nadadamay doon sa pagmassacre kay Governor Digamo? At saka hindi naman siguro si Digamo lang ang namatay na nasa gobyerno noon pa bago si Digamo, 'di ba? Mayroong vice president na inambush, yung sa Lanao pa. 'Di ba? 4 or 5 na yung inaambos ngayon. Ngayon lang na buwan. Bakit ngayon lang si BBM nagsasalita na, sige, tugisin nyo kung sino ang mastermind? Halata talaga, BBM, na selective ka. Selective ang pagkaano mo. Kung patas ka para sa taong bayan, kahit yung mga yung nadadamay sa pagmasakay sa bahay ni Governor Digamo, sana pinupuntahan nyo rin. Kayo, mga senator, or kung sino man kayo lahat. 'Di ba? Abalos, ikaw BBM, pumunta ka sa bahay ni Governor Digamo, bumibisita ka doon sa burol niya. Bakit yung nadadamay hindi niyo pinupuntahan? Hindi niyo ina-announce lahat na tutulungan niyo yung siyam na nadadamay? 'Di ba? Pilipino din sila. Iyon nakikita yung na one-sided ka lang, selective ka lang na pagka-presidente sa gusto mo lang. Dahil madikit si Governor Digamo kay Abalos, ayan, doon yun lang ang pinupag-anuhan ninyo, kinakampihan ninyo. Marami nang namatay, marami nang binaril ng mga politiko. Bakit wala kang pronouncement, BBM? Si Governor Digamo lang,
ang lahat-lahat ng balita nakapokus kayo. Ayan tuloy ang nakakainis eh. Pati ako naiinis at saka agad-agad pinag-grade nyo yung ni Congressman Tibis. Ano ba ang ugnayan doon? Wala pa nga kayong, grabe, believe ako sa natin ngayon, sa gobyerno natin ngayon. Parang mga manghuhula. Kaya panoorin nyo itong revelasyon ni Maharlika about kung sino si Digamo at kung sino si Congressman Tibis, ha? Kasi mayroong mayroon informer si Maharlika na taga Negros din. Kilala sila ni Governor Digamo, kung sino sila. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo tong video na to, ha? Okay. Ang tao, di ba? Ayan, pag masama kang tao, you deserve it. Parang ganun lang yan. Pero ibig ko sabihin, walang katanggap-tanggap na krimen na katulad ng ginawa nung mga komitil ng buhay niya at ng 8 pa niyang mga kasamahan na based sa nakarating sa atin, meron din palang si Digamong private army or ang mga katauhan din siyang mga mga makakaliwang grupo o yung tinatawag nating NPA. Okay? Kasi titignan natin ang both parties. Kapag nag-imbestiga ang isang investigador, dapat hindi siya maging bias. Hindi lang dapat na ang papalabasin ninyo si Digamo ay isang santo. Okay? Hindi ko kinakampihan si Teves. Dahil if I will compare, kung i-judge natin yung mukha ni Arnie Teves at ni Digamo, mukhang mabait para sa akin. Mukhang mabait si Digamo. Si Arnie Teves mukhang bugoy-bugoy. But sabi nga nila, hindi naman ganun ang korte. I-judge mo yung mukha ng tao kung sino ang masama sa kanila. Kaya kung ako ang judge, sasabihin ko mabait si Digamo. Pero buksan natin yung nasa likod, okay, ng kanilang mga closet o nasa loob ng kanilang closet. Pero mahaba-haba ito mga chikahan natin kasi napaka-exciting na mga pronouncement ng ating taong gobyerno. Alright. Ang sabi na pinagmitingan nila, meron silang hierarchy or calibrated response. Number 1, verbal call-out order ng Pangulo na dapat panatilihin ang katahimikan ng mga mamamayan ng Negros Oriental. And that's the best in the West. Number 2. The best diba? in the West. Step up. Sabi doon sa mga ang pronouncement sabi niya. Ito kanilang emergency response to lawless and violence. Dapat pag-igtingin. Right? Pag-igtingin. Dapat talagang susuyurin ang mga taong masasama. And I'm so happy na ginagawa ng Pangulo yan. Number 3, suspension of habeas corpus. And number 4, martial law. Sabi nung DND Defense Officer in Charge na si Carlito Galvez. Okay, alam nyo, napakaganda ito palangga. Kung itong mga hierarchy or calibrated response i-apply nila sa mga masasamang damo. Right? Imagine niyo 10,000 troops ang dineploy. 'Di ba? Sa Negros Oriental. Ang biktima, si Digamo, at ang 8 na, ang sabi sa balita ay inosente. Okay, fine. Pero ang nakarating sa atin, ang iba daw dito, I'm not sure with this, nakarating lang sa akin. Kaya nga may investigation, di umano, na ay may mga bataan din si Digamo na makakaliwang grupo. Kasi itong awayan ng Teves at ng Digamo, talagang matagal na, pero dati daw silang magkaibigan. Pupunta tayo dyan mamaya. Pero gusto ko lang munang pansinin itong pronouncement ng presidente na napakaganda. Gawin nyo lahat ang pwedeng gawin. Kaya nga, ngayon lang siya nag-pronounce ang normalcy at na namatay si ng Governor mga tao Digamo dyan sa Negros Oriental. Ang dami ng mga politikong pinatay. Gagawin lahat. Gagawin nyo lahat para makuha natin ang justice si for Kuting ng Ilocos Governor Digamo. Para ka namang kuting na pusa na maliit. Nag-usap kami sa Malacanang. Sabi ni DND, Carlito Galvez, DND, AFP, basta lahat, name it, lahat ng ating sandatahang lakas. Yun ta, lahat ng power ng gobyerno, nag-usap-usap sila just for this particular case of Digamo. Kaya nga, nakakainis pakinggan. Diba? Puro Digamo, puro lang kay Digamo. May mga politiko din
na itinumba, inambush. Yun nga, ang dami nang Diba, namatay na recently, politiko. Just this year. Wala Ang namang question ko lang, bakit hindi ganito ang reaction ng ating presidente? Correct. Yun din ang Bakit ibig kong selective? sabihin. Selective nga. Bakit si Digamo, gusto ko tuloy tanungin, magkano kaya, ilang milyon kaya naibigay ni Digamo sa kanya Correct. during the election? Yun. Dahil si Digamo ay sanggang dikit o kaano ni Abalos. Alam niyo naman ang pattern ni Abalos at saka ni Boyeng Remulla. Remember the time nung sinabi nila kay DG regarding na inakusahan nila si DG Bantag nung mga itinanim doon, mga red horse, mga droga, mga patalim, kung ano-ano. Remember sa dami ng Bucor. mga kabayo, may Diba, kabayo sinabi, pang mga tinanim nila sa pattern, sinabi bilibid. ni Remulla at hanggang dikit sila ang bitukan nila ni DILG Secretary Abalos na isa pa yan si Abalos. Diyos ko po, ang anomalang graft and corruption dyan sa DICT na yan. Kailangan ko kasi i-remind sa inyo. But anyway, mag-stick ako dun sa topic. May anomalya ka rin pala, Abalos. Tinaniman at sinasabi nila solved na yung problem. It's the same thing yung sabi kay Bantag, 95% solved na ang kaso ni Bantag. At pinalanda ka nila through mainstream media na si Bantag ay at large. Si Bantag ay nagtatago. Parang si Bantag ngayon ay nagtatago sa batas. Di ba remember that? Pinalabas ni Boyeng yun at ni Abalos. Pero same pattern ang it all ginagawa turned out nila na hindi naman talaga nagtatago si Bantag at hinarap sila mismo ni Bantag. Imagine nyo, at based dun sa kaso ni Bantag, yung pag-suspend sa kanya, pinaltan nga siya ni Katapang at sinasabi na siya ay may during Bantag time, may mga kabayo, ahas, at kung ano-ano pa mga kadyutahan, di ba? So anyway, kung makikita niyo yung pattern pareho, dahil sinasabi ni same pattern ng pagsasalita ni Bunjin. Sabi niya, the end is near. So malapit na rin the end is near. masolba itong problema ng pagkapas lang dito kay Governor Digamo. Hanggang ngayon, wala pa namang kaso si General Bantag. Hindi pa naman tapos ang investigasyon nila. Pero kung lalawakan natin at lalaliman natin ang ating isipan, ako wala akong kinakampiyan sa dalawang to. Kay Digamo at kay Tevez, wala akong pakialam sa kanila at I don't know them. I'm not supposed to blog about this kasi tututok ako sa smuggling. Correct. Na kay Michael Ma. And kasi smuggling, yun ang wag mo talaga yung iiwan, Maharlika, yung smuggling. Pero napakaganda yung pronouncement ni Pangulong Marcos na talagang suyurin ito mga ito. Sabi pa nga dito ay ito i-dismantle yung mga private armed group na mga sangkot doon sa Negros Oriental. Bakit hindi ito masabi ng Kuting ng Norte na i-dismantle ang mga smugglers na business partner ni Liza Smugs? Yeah. That's my point. Liza Smugs, okay Marcos, asawa mo, Kuting ng Norte. Yung mga CPP and PA na saalot sa lipunan. Pero ang smugglers, how about the smugglers, your friends? Hindi natin dismantle? Noon saman mo. Dismantle mo muna, BBM, ang mga smugglers na kasangkot ng asawa mo. Jutang gini ng mga smugglers na hindi lang si Digamo ang kinitil ang buhay, plus 8, kung sino man yun, na mga inosente. Kung inosente man, hindi fine. Kung sila ay sangkot din sa mga illegal, hindi imbestigahan din. Ang ibig ko sabihin, mga hitad, 9 personalities ang nawala dito. And sabi ko nga, tama lang na bibigyan sila ng hustisya. Kung kaya ng Kuting ng Norte na magtapang-tapangan na parang tigre ng Norte, gayon sa kay Digamo, bakit hindi siya magtapang-tapangan na sasabihin niya sa Coast Guard, PNP, DND, lahat ng sandatahang lakas, pati mga agaw ng lakas. Kausapin niya na lahat na wakasan natin ang smuggling sa ating bayan. Dahil hindi lang isa, hindi lang siyam ang pinapatay na buhay ng mga smugglers, kundi ang ating kawawang magsasaka, ang ating mga mamamayan. Daming pinatay ng mga smugglers. Why, Delilah? Ano bang kaibahan sa pag-ambush? Bakit? Tama ito. Hindi ko nag-agree ako sa sinabi ng Pangulo mga hitad. Nawakasan ito. Ang sabi pa dito, ng pinagmamalaki ng DND na nag-usap kami ng Malacanang, the verbal order was to resolve the atrocities.
kami na, ang taong bayan, ang pinakamasayang nilalang sa mundong ito kung matigil ang atrocities, patayan, kaliwat kanan sa ating bayan. Pero not only for the Digamo case. Correct. How about the Lamitan case? Lamitan case, yun. Yung ama Na ni... broad daylight din ang patayan doon. Correct. Yung binaril agad yung ama ni... Si Abalos? Bakit? Dahil BFF niya ang governor doon? Correct. BFF nila si Governor Digamo. Selective kasi ito. That's Tama why lahat ang sinabi ng presidente. focus lang sila kay Digamo. Nila, verbal call out to gather the PNP, everybody, everyone in the world, i-deploy ang 10,000 mga armadong kalalaki, yung mga men in uniform. Why, Mr. President, you can't say a word, even a single word, to stop the smugglers. The BFF ni Liza Smugs at ni Martin Smugs na kamag-anak mo. That's only my point. Tama lahat to. Jotang Gina, sino ba naman ayaw na ubusin itong mga hitad na salot ng bayan na ito? Correct. Okay. Ang sabi pa daw ni Mr. President, I believe we have to do something. Kailangan makuha natin lahat ang mga suspects. Tapang-tapangan kunyari sa salita niya para sabihing matapang. Kuting lang naman pala. So we're gonna let the smugglers, enjoy partying with your wife? Correct. How about the smugglers, BBM? Kasi what? They are connected sa inyo. Connected sa China, Philippines, Unified Enterprise. They're doing business. They're making a lot of money every single day in the port, in the customs, and anywhere in the Philippines. So, taking all the Tara money. Niluloko nga tayong lahat eh. May pinanggit pa sila sa kanilang meeting. This like few hours ago. Na ang kanilang pronouncement. Dapat i-value natin ang buhay. Okay? Value buhay. The criminals will be arrested. My ass. There are program right now in Negros Oriental based sa DND Galvez, defense officer in charge, that we have to value life. That's why inatasan itong mga armed men na dineploy right now na talagang i-research lahat. Particularly yung mga tao ni Arnie Teves. How about yung tao ni Digamo? Na based sa report mamaya, babasahin ko na chinika sa akin na mismo taga doon, and it's up to you to weigh things. Mayroon I'm not here para sabihin ko tama si Digamo, tama si Teves. Informing kay Maharlika. Pero sana tama lang yung investigasyon at tama yung approach sa bawat pangyayari sa bayan natin. Hindi porket kaalyado natin, ka-BFF ni Abalos, dahil January pa lang, nagdakdak na itong si Kong Teves, di ba? Na may utos, di umano, ang mga kampo ni Abalos na i-search ang kanyang bahay, properties, at kapag walang nakitang mga bagay-bagay na hindi makakapagdiin sa kanya, ay sabi ni Abalos, taniman nyo. Yun ang galing sa akin. Yun ang sabi ni Teves. Grabe sinasabi yan ni Teves. You know what I mean, mga palangga? Pinagplantingan daw siya ng mga baril. Ang investigasyon kasi nakikita ko, pinapalabas na ang santo dito si Digamo. Naniniwala ba kayo na santo siya? Yun nga din ang observation ko. Ano ang nasa likod ni Digamo? Dahil may 3 kinitil ang buhay. Mamaya, babasahin ko sa text, Parang lahat na lang sila kakampi kay Governor Digamo. Na solvein ang problemang ito. Tangin na 10,000 men deployed in Negros Oriental, pero pagdating sa smugglers, wala kayong ginawa, ni kalahating taong manananggal, wala kayong dineploy. Yan. Diba? Ang smugglers, mas dami pang pinatayan na mga mahihirap, mga magsasaka, mga farmers. Lahat. Hindi ko siya kinakampihan. I don't know him, darling. Tapos wala kang pronouncement, pero BBM. ang hinahalan tulad natin dito, yung approach nila sa pangyayari. Tama lahat ng pinagbimitigan nila, hindi ako magdi-disagree doon. Natigilin na kung sino man ang kumitil ng buhay, which 5 na ang nahuli. Okay, mapunta ako bago ko makalimutan. Yung nahuli, nakarinig lang sila ng TVs daw. Nag-utos sa kanya ay si Congressman Arnie Teves.
Question. Imposible talaga Hindi lahat. ba ganyan din yung pattern ng sinabi ni Escorial at kung sino pang mga sangkot doon sa kaso laban kay General Bantag na idiniin nila si Bantag. Si Bantag lahat ang nag-utos ng ganito, ng ganyan. Ang dami na ating lagyan. Ating babalikan. So, ganda re-remind lang sa atin. Sabi ko nga doon sa nakaraang vlog ko, porke ba sinabi ng isang mamamatay tao na biglang bumaliktad, katulad ni Escorial, na si Bantag ay naggumawa ng ganitong utos kay napatayin si Percy Lapid. Kaya nga sabi ko doon, kaya nga, mas paniniwalaan pa nila yung mamamatay tao. Kasi yun ang pinaniwalaan natin ni Bonjing at ni Abalos. Nung diniin nila si Bantag, na sinasabi nila 95% ay sold na yung case. Eh kumusta naman ngayon? Si Bantag nag-i-enjoy sa buhay niya. Yun nga, wala naman, hindi pa naman yun pinagpakulong si Bantag. Nung may bumalik, nung sabi ng gun ng puro suspect, pa-preskon ka lang, galing ka lang sa preskon, paninira lang ginagawa mo rin mulya. Ang nag-utos sa kanila. Mga palangga, open your neurons right now. Ano ang mahirap gawin? Ang magsinungaling o gumanon ng pumatay. tao? Kaya ang ibig ko sabihin, mas madali ang magsinungaling na sasabihin mo lang, bumaliktad si, ano pangalan nung hitad na yon? Sinulat ko si yun. Hitad. Joven something. Okay, Joven Javier. Okay? So, ang nag-utos sa akin si Tevez. Ganyan. Narinig lang ang Tevez, naniniwala na agad sila. Hindi na natin i-extract kung siya ba ay nagsisinungaling. Hi, Seth, bro. Kasi mga palangga, how can you trust someone that killed 8-9 people? Correct. Yeah, 9 mas people. naniniwala sila sa mga killers na mga sundalo na yan. Sana ang investigation patas. Huwag niyong palabasin na Santos si Congressman Digamo. Yun din nakakainis sa balita lagi. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, kung ako ang magja-judge by looking at their faces, beautiful, ang kanilang mga pagbumukha, mas kakampi ako kay Digamo kasi mukhang mabait. At sabi ng informer natin na from Oriental, mabait naman daw talaga si Digamo dati. Naging greedy na nga lang nung pumasok na siya sa politika. At si Digamo ay dating truck driver lang pala ito. Well, I am not really pag nakaupo na, naging greedy truck driver ng Pinok. Okay? Na ano na ang ugali. Hinanap natin Pinok, Philippine National Oil and Company. Truck driver. Walang masama sa pagiging driver. Ay, ang politiko ng Pilipinas. Question, mga hitad. Mag-comment kayo dyan. Anong corruption, ano mo? left and right. Kailan kaya babangon ng Pilipinas? Wala nang pag-asang babangon ng Pilipinas. Katistories, I love you palangga. Your darling presidente natin ay isang kuting under desaya ng waiting really for your Lisa. Ang asawa niya na budlat ang mata at malaking tiyan. Ngayon, ang punto de vista dito, wala po akong nag-a-agree ako sa lahat ng ginagawa nilang pag-iimbestiga. Managot ang dapat managot. Pero yung ididiin ng isang tao dahil kalaban mo lang sa politika, hindi ko nga alam kung si Arne idilawan ang kulay natin. Halata nga na hindi patas si BBM, hindi patas ang gobyerno natin. If you're dilawan or pulahan. Selective nga sila sa kasi gusto lang nila. Kasi natin sa political arena, political world, the politicos, the dilawan and pulahan ay pareho lang ng bituka. Wala na yan yun. Okay? So ngayon, isa lang sila, Marcos at Dilawan, parehas lang yan. Ng PNP, magkapinsan yan. At meron silang sinumpaan to protect and to serve. Si Liza Aranita, to our PNP friends, first cousin ni Marujas. Ano ba itong mantra na ito? Ano ba itong sinumpaan nyo? To protect and to serve. Ano to? Para lang sa friends. Because you guys are friends with Digamo. Yeah. So, didiin nyo si Arnie Tevez. To protect and serve. Without the proper investigation pa lahat and everything. Bilis manghusga ni Limolya agad. How about the smugglers? Michael Ma. Yun. Diba? Yung smugglers na klaro na kung sino ang mga tao nasa Congress na ang mga pangalan. Sabi ganun sa akin, bakit mo pinag-initan si Lisa Smugs? Tahimik bakit hindi? Sila. Sumisira siya sa lipunan. Sumisira ka sa bayan. Kung itong mga suspect na to, siyam lang ang kinitil ang buhay, ang pagsabwatan sa smugglers, o you're already part of it, smuggling, hindi lang siyam ang kinitil mo.
Correct. Baka million pa ang daming mga aabutin magsasaka na nagpakamatay na nga eh. kinabukasan ng batang Pilipino. At mga magulang nyo, you guys, particularly ang farmers. Okay? To protect and to serve. Mas How dami about ang the life of pinatay. the farmers? How about the life of vendors na hirap dahil sa jutang ng sibuyas, si bawang, luya, Nakakainis na talaga ang Pilipinas. sugar and everything, mga lahat palangga, ng mga balita na puro hindi cover up. binibigyan ng tapang ng Kuting ng Norte na magbigay man lang. Kung kaya nyo mag-deploy ng 10,000 people in Negros Oriental, kahit 1,000 people na lang ang hinihingi ko, kahit 500, o sige, kahit 10 na lang, na magagaling, matitikas, mga brusko. Yan mga gusto kong bodyguard. Yan mga ganyan. Armed Forces, o PNP, whoever, para hulihin, o wag na lang muna hulihin kasi that may due process pa. Bitbitin, buhatin si Michael Ma from Benguet, kung saan kapitbahay ni Lisa. Buhatin ni si Michael Ma, i-baby nyo papuntang ang number one big smile smugglers. You know what I mean? Bakit hindi kaya ng Kuting ng Norte yun? At ng Jahas ng Malacanang? Why? Because selective. Malinaw pa sa sikat ng araw na kung sino lang ang gusto nyong kampihan, kakampihan nyo. It's a so happy na Digamo is one of your supporters. And I am also your supporter. Kaya you know what I mean? Ayusin mo yung pagka-presidente mo, lang ako kasi tang-ina it's all ka. freaking politics, pagharap sa TV, Yung asawa dapat mo, itigil natin, dismantle natin ang mga jutang siya na ng mga talagang kabulungan. nagpapatakbo ng Pilipinas. I-dismantle nyo muna yung mga sarili ninyo. Malis kayo sa Malacanang. Yan ang the best na gawin. Peace out mo muna, Anyway, bibiin yung that's not sarili gonna happen. ng asawa mo. Hanggat walang sama-samang babaon natin sila muli. Okay, ano sabi ng AFP? Ang kanilang mga sinumpaan bilang tagapaglingkod o tagapagligtas to protect the people of the state. Dito natin nakita sa kaso ni Kong, the late Governor Roel Digamo. Sabi ko palang mukha siya mabait, okay? Sa kaso ni Roel Digamo na in-apply lahat nila ng powers ng sandadahang lakas, pati mga agaw ng lakas isinama na nila. Alright? To protect the people and the state. How about the people? Like farmers again. Can you protect their livelihood? Correct. Can you protect their future? Correct. Yun na yung question ko, mga sir. Daming naghihirap. Tama na itong mga pinapahirapan ninyo. Agree ako dito. Durugin natin lahat ng mga komitil ng mga buhay farmers, ng Digamo. Kasi mahirap that's na nga ang trabaho nila, pinapahirapan sa lahat, against sa Diyos, against sa right, sa tamang gawain, against, tama lang na durugin natin. How about yung mga smugglers sa BFF ni Lisa? Bakit din nyo durugin? Correct. Huwag na munang durugin. Bitbitin nyo na muna, buhatin nyo muna mapapunta sa Kongreso para maituloy lang yung hearing na pinaputo, na kinancel nyo. Kinancel na nga hanggang ngayon. Walang hearing nila about sa smuggling. Ako dito. Tapang ni Kuting ng Norte. I believe we have to do kasi something. siyempre damay siguro si Lisa talaga pag pinapatuloy pa yung investigasyon ng smuggling. Abusers, or o whatever. ngayon, di wala ka nang naririnig. Tang-ina talaga. Gobyerno to. Ang sabi nila dito, ng DND na ito daw kasing, kaya sinasabi itong protect the people, protect and serve, because yung mga suspect ay mga scalawags o mga tiwali. Mga killers talaga yan. Mga hard killer yan. Yung mga by killing bumaril. That's exactly perfect. I mean, that's true. Madali lang, sandali parang lang silang pumatay ng manok eh. Nang nakabaril sila, nang binaril nila yung si Governor Digamo. At saka yung mga tao doon. Undersecretaries ni Bongbong, hindi ba yan pagbibetray? Correct. Sa sinumpaan nyo during your oath, especially you, Mr. President, na gagawin mo, gagampanan mo ang lahat ng makakaya mo bilang isang leader ng bansang ito to serve and protect the Filipinos' future para maibangon muli BS. You know what I mean?
Ngayon mga palangga, di ba bangon nila ang ang mga smugglers. Ang sabi, yun lang yun ang babangon. Ko na lang, tayo tuloy-tuloy na maghihirap. Tagal ko bago makapag-vlog. Di ba sabi ko mamaya, nakaraan, ang dami. Kailangan ko sundan kung ano mga pangyayari. It's not easy to vlog, mga palangga. I'm not that kind of vlogger, that they're just two yachts. Mga asar tayo ngayon. They're mga ensamada, daming mga ensamada, mga bayaran. Si Baby Im, daming mga bayaran. Hindi sa vlog natin, I have to study, mga palangga. It's not easy na, kung gusto ko lang talaga magpa-cute sa inyo, 24/7 ako mag-vlog just to get viewers. I'm not like that, darling. I am a brave woman. Lone warrior. Nakita mo yung mga drama ko doon, mga pasayaw-sayaw ko doon na yung aking wala lang, para ma-enlighten lang kayo. Huwag masyadong seryoso, sobrang dami ng problema. Okay, ngayon mga palangga. Ang sabi ng isa sa mga suspect, kung tama ang pagkakaunawa ko, na akala daw nila mayroong operation doon sa bahay ni Digamo na may huhulihin daw na drug lord. Inutusan daw sila ni Teves, ng mga Teves, whoever. Mayroong drug lord daw na huhulihin nila. May operation. Okay, tandaan nyo to. I want to open your neurons right now. Open your tanga ng mga kasi utak. mayroong kao doon sa loob ng property ni Digamo na drug lords ba or sindikato. Drug lords. Maharlika. Drug lords. Huhulihin daw nila yung drug lords. Hindi daw nila alam na si Digamo ang suspect. Not suspect. Si Digamo ang kikitila ng buhay. Tanungin mo wala ka dyan. Talagang sanay ng mga killers ng mga yan. Kung ikaw ay taga Dumaguete, ikaw ay police o army ka, for sure, number one point here, imposibleng hindi mo alam kung saan nakatira ang iyong gobernador. Correct. Another number one consideration here. Parang ginagawa nila na tanga ang mga tao. The fact na a wall out of service. No. Di ba? Parang toilet lang out of service. Mga owl, wala na sa serbisyo. Mga salbahis itong mga yan. suspects na hinuli, kung nasa katinuan kang kaisipan, if you are what? Bodyguard ka o VIP security ka ni VIP. VIP, VIP security ka ni whoever, Teves or what. Kung nasa matino kang kaisipan, sabihin, okay, may operation tayo, may huliin tayo, hindi ba magtatanong ka, sir? Wala ko eh. Wala naman ako sa serbisyo to do that. Yung mga suspect, they don't have the mandate. They don't have the mandate, the power, or wala talaga sila sa posisyon to do that operation. Di umano na sinasabi ng suspect na ang sabi ay meron silang huhulihin. Bakit ka manghuhuli? Jotang Gini na awol ka? Hello? Kaya nga. Diba? Kinagawa nga nila tayong tanga. Ang maniniwala dyan ang mga tanga lang. Huwag ka ma-stress, Marika. No, I'm not stressed. I'm enjoying my life with you guys. Mga tanga, mga utak na mga bubo ang maniniwala sa gobyerno natin ngayon. Lalo na kay diba? Nakaka-stress talaga. But you have to maintain your beauty even you're stressed. Sa mga bagay-bagay. Kay Baby Im. Nakakatawa pang kita. But sa totoo lang. Tapang-tapangan, hulihin nyo. Huwag kayong magtago. Ang nakikita ko lang, Lord, Baby Im, hindi bagay sa'yo magtapang-tapangan. Ang pinapalabas sa sinibonjing ng gobyernong ito na inubos na nila ang resources ng bayan. Pumunta mga kongresista, kung sino-sino pa, 'di ba? Tinutukan itong issue na to, dito lang sila tumututok. How many millions of pesos ang gagastusin nila to deploy 10,000 people? Oh, no, not people. Mga armed army men, or mga police or ano ba yung mga dinideploy nila. 9 ang biktima. Alright? Yan. Ang punto de vista natin dito, 9 darling. 9 ang biktima, pero ni isa walang nakitang binibisita nila ang burol ng yung nadadamay na namatay. Ay sangkot ng pagkitil ng buhay. Yun ang gusto na palabasin sa media. Agad nilang hinusgahan na si Teves ang mastermind. Yung suspect na nahuli na si Teves ang ang nag-utos sa kanila. So, ganun tayo maniwala right there and then sa mga taong ito na awol na, dismiss sa trabaho. The fact na dismiss ka sa trabaho, na isang tao ka, na isang armed army, ibig sabihin something wrong with you.
Correct. Salbahis nga. Hindi Kaya mo nga, naman tapos nilalakay, maniniwala iba ang kasi gobyerno business, natin iba sa mga personal, meron killers iba na mga pinagkikitan sundalo lang. na yan. Pero tapos ito, na-dismiss ka Kulod, na, anong klaseng bumatay ka gobyerno pa. to? Tapos ikaw na ang paniniwalaan? Yun nga. Kayo. Nasa inyo yan. Ginawa nga Nasa inyo bubo. yung mga Akala nga kamay. nila Kung mga bubo ang naniniwala taong kayo bayan. agad sa mainstream, wala pong problema. Napakaganda lahat ng mga pronouncement ng presidente o ng kuting ng norte. Tapang-tapangan ng kuting na bibiin. Sino ba si Digamo? Dito na tayo papasok. Oh, sino si Digamo? Actually, Ayan. 2 days ago, Galing sa kaya hindi lang informer kinain ng ni power. So, Maharlika. sabi ko, pag nagbablog ako, medyo ang boses ko hindi pa maganda ang alindog ko nung time na yun. Sabi ko, rather rest. Kaya ngayon, ibang alindog ko, rested na. Okay. Sabi sa akin, nung concerned citizen doon sa Negros Oriental, Negros Madam, Oriental tulungan niyo po pala kami yun. dito. Okay? Sa Negros Oriental na malaman ang point din ni Congressman Teves. And sabi ko sa kanya, ano mo ba siya? Kasi number 1, titignan mo, mamiya, kapatid to or what? Sabi niya, ordinaryong citizen lang po ako dito na nakakaalam kung ano po talaga yung nangyari dito. Sana po, patas lang yung investigasyon ng national. Okay? Grabe po kasi ang pananakot na dito sa mga tao ni Teves at mga taong inosente din. Alright? Ang hirap po kasi sa gobyerno natin, hindi po patas ang tingin. Yun. May kinikilingan. Correct yun. Yun din ang Hindi ko. patas, sabi niya. Lahat hindi po ng patas. mga Paano naman po balita, ang buhay ng mga inosente? ginagawa nga si Digamo na ng nagtatrabaho santo. lamang Lahat kay Digamo. na idinadamay nila. Ngayon po, ito nung isang araw pa to, may magaganap daw po na search and warrant operation dito sa mga properties, mga negosyo ni Teves. Siya po ang idinidiin dito. Alright? Ma'am, sana i-hide niyo yung identity ko. Hinusgahan na Kasi nga agad natatakot na po kami dito. Na mastermind agad si Teves. Hindi pa nga tapos ang investigasyon. Bilis talaga ni Rimulya mag-acting. Bilang malapit dito sa mga nag-actor ka na lang sana, Rimulya, Bunjing. Dito. Bakit pa nag-ano ka? Sabi niya, ito, mabait naman po yan talaga si Governor Digamo. Sabi niya. Sa totoo lang po, sabi niya mabait naman talaga yan. Kaso lang, noong nagka-posisyon na, ay nagiging greedy na po. Matakaw na sa posisyon. Nyo, si Kong Teves, ay nung bata pa po yan, bugoy-bugoy talaga yan. Okay, bugoy-bugoy talaga yan. Magkakasama po sila sa politika. Magkaalyado pala sila sa politika. Yan. Kaya nga lang po, syempre ganon ang politika, kaya sila nagkaroon ng nagkaroon ng alitan. Mahaba pong kwento, pero dati magkakampi sila at nagkaroon din ng tampuhan ang mga Teves, pero sana po ang pakiusap lang namin na hindi lang puro side ng Digamo ang pakikinggan nila. Alright? Tama. Sabi niya dito, ma'am, si Digamo po ay mayroong mga private armies. Yung mga tao po doon na sinasabi nila na naglingkod bayan ba ito? Naglingkod. Namimigay daw yun yung pagmasakay that time sa bahay niya. Ang iba niya. po doon, mga private army niya at mga CPP and PA po. Aha. May mga tao din po pala siya yun, ang mga binibigyan. Pero mabait po siya dati. Lason lang po siya ng asawa niyang si Janice. Mabait pala dati. Nalason parang si Yung mga tauhan po niya, okay, ni Digamo, ang mga supporters niya, they are from the Bondok. English yung Bondok ha. Mga NPA po. Mga NPA daw yung mga supporters. So bakit po si Teves lang ang dinidiin? Okay? Alright. Tinanong ko ba sa kanya? Sabi ko sa kanya, do you work kay Congressman Teves? Sabi ko sa kanya. Kasi syempre, gusto titignan natin, baka mamaya one-sided to, pinapainan lang tayo. Sabi niya, hindi po. Nawi-witness ko po kasi kapitbahay po namin, sabi niya gano'n. Nakikita po namin ang mga nangyayari dito. Kahit kami po dito na ordinaryong tao, ay natatakot din po kami. Dahil sa dami-dami po ng mga men in uniform, mga police at army, ang mga nagsisearch po dito. Ganyan-ganyan.
Tapos sabi ko, sa tingin mo ba, si Teves ang may gawa nito? Kasi yun ang lumalabas sa media. Sabi niya dito, ma'am, hindi ko po masasabi yan, pero po, may mga, hindi lang po si Teves ang kaaway ni Digamo. Oh. Marami din po silang Marami kaaway. palang kaaway si Governor Digamo. Ngayon, ang sabi dito, sabi dito, yung pamilya po ni Governor Digamo, sangkot po yan sa mga illegal. At nagkaroon po meron po silang restaurant dyan sa tuktok ng bundok. Tuktok ng bundok. May mga expensive cars, Harley Davidson na mga motor, yung asawa niya, may restaurant. Ang pangalan po ng restaurant niya ay Cafe Alicia. Actually, sinerge ko to mga to. Confirm to mga messages dito ng itong informer na to. Cafe Alicia. Ang ginamit po ni Digamo dyan ay mga government equipments. Ang mga workers ay job order po ng probinsya. Lumabas ang po katotohanan. ang legal quarry dito sa amin. Sa mountain or river. Okay, kahit po ang mga government vehicles ay ginamit. Gamit daw ni Governor Digamo. Ang government vehicles. Kahit po ang mga government, ang haba, nawala tuloy. Ayan. Binasa ko na to. Kahit po ang mga government vehicles ay ginamit sa pagpapatayo ng kanilang restaurant, mansyon. I-search nyo po sa ombudsman, marami pong kaso si Digamo. Convicted pa yan. May mga sinerch ako, it's true may mga kaso siya, pero hindi ko muna itatouch kasi ang haba-haba. I'm just may sharing mga kaso pala si Governor Digamo. Okay. Sa ombudsman. Ito Alright, yun. Yun ang dapat titignan nilang ganon. Ay ginamit po para manghakot, ng mga graba, dahil may mga sinasabi dito, mga construction materials para sa pagpapatayo ng kanilang mansion sa tuktok ng bundok. Sariling mansion. Sana alamin din ng taong bayan pero ginagamit kung sino si ang government service. Si Teves po, sabi niya ng ganon, marami din po kami naririnig na hindi maganda sa kanya. Na kesyo may pinatay, may sangkot sa ganito. Ayan. Naging grabe po kasi ang initan. Naging grabe po kasi ang initan o bangayan nitong Teves at Digamo dahil sa politika, away, may bulol-bulol din tong kausap ko Away politika nga yan. At kapag may namamatay po dito sa Negros ay si Teves po kaagad ang pinagbibintangan. Dito po sa Canlaon City, meron pong doktor, si Dr. Avilex Amor. Kaklase po yan ang asawa ni Digamo. Yan. Ito, listen to this. Listen, ko to, mga si tambayan. Nasa media ito. Revelasyon nasa ito ng sinerch ito. Sabi dito, revelasyon ito ng informer ni Maharlika. Sa Canlaon City, merong doktor na si Avilex Amor, classmate ito ni Janice, asawa ni Digamo. Itong doktor na ito, ma'am, ay na-discover niya ang anomalya sa ospital. Okay? Yun. Na walang mga gamit, pero ang bill, grabe at mga ghost employee ni Digamo. Okay? Yan. Umalma po si Dr. Avilex Amor dahil sa ganitong mga anomalya. Yung una po, muntik na nilang tirahin sa loob ng ospital si Dr. Amor. Okay? Nagkataon po na may dumaan kaya hindi natuloy. At sinabihan po mismo ng asawa ni Governor Digamo na si Janice na huwag makikialam si Dr. Avilex Amor. Lahat ng mga pangalan na sinasabi ko, Google na makikita nyo. Amor, na huwag makialam sa mga pangyayari sa loob ng ospital. Dahil kung hindi, may mangyayaring masama sa kanya. Then, on his way to the gate, na magre-reveal na po sana siya. Okay? Sa tungkol sa nangyari dito, siya po ay pinatay. Yun. Okay? Sabi ito, siya ay binaril ang at doktor. pinatay.
So, ginugil ko ito mga palangga. Hindi ko na siguro babasahin lahat ng lahat ng mga, dahil nalalaman ng doktor ang mga gusto ko lang sabihin anomalya sa taong bayan na wag sanang palabasin ng PNP, AFP, lahat kayo na si Governor Digamo ay santo. Correct. At itong mga Teves ay demonyo. Demonyo yun. Ang hinihingi namin na taong one-sided ang bayan gobyerno nga para patularan kayo na hindi kayo maging selective. Sabi ko, ulitin ko, wala akong pakialam kay Teves at sa kapamilyang Digamo. Hindi ko sila kilala. Pero ini-ere ko lang din yung sentimiento ng mga ito, particular itong taong ay, advertisement naman. Okay. Taong ito na nakakaalam kung ano yung eksena doon sa Negros Oriental. I'm not saying na itong nag-message sa akin 100% tama ang sinasabi niya. That's why, nung sinearch ko, yung mga involvement, may pinatay pa daw, ito yung journalist. Sabi pa niya dito, i-ano ko na lang, no? Meron pa daw pinatay na si Rex Cornelio. Okay, diyan, na dating kaalyado ni Digamo, kaso lang, naging nag-report ng mga expose laban kay Digamo, kaya pinatay si Rex Cornelio. Yun. At palangga, makikita nyo, when you Google R-E-X Cornelio, talagang there is certain Rex Cornelio na pinatay. Pinatay at saka ang doktor pinatay dahil nalalaman ang mga taong ito. Ang mga anomalya ng mga pinatay Digamo. Dito si Miguel Dungog. Okay? Dungog. Tapos ngayon, sabi niya, itong si Miguel Dungog ba o Dungog? Full support ang puting na bibiin si Miguel Dungog kay Digamo dahil kaalyado niya. Kakampi, ang dami kasi. Asan si Dungog? Yun ang problema ng gobyerno natin, one-sided. Ko talaga, nasa Philippine Star, na may pinatay talagang certain na taong ganon. Si Dungog, yun pa isa eh. Yun. May mga pinatay din pala si Governor Digamo. Pero I just want to show you kung sino ba to si Governor Digamo. I'm not saying na lahat ng mga report dito sa akin tama. Pero base doon sa text messages sa Facebook sa akin, na itong mga taong ito, si Dungog, ay sangkot din daw ito sa Holy Duck, NBI siya, hindi daw din to matinong tao, pero nag-resign na daw ito, based sa kanyang text, gusto niya yata magbagong buhay, tapos later on pinatay. Okay? Si Avalex, Dr. Avalex, si Cornelio. Anong gusto ko ditong sabihin? Na hindi lahat ng lumalabas sa media o ninangaw-ngaw ni Abalos at ni Bonjing at ni Nangkuting ay totoo. Hindi lahat na ididiin mo lang yung isang tao. Tama. Bakit wala silang pronouncement? Sino? Si Digamo. Siya ba ay perfect? Paano natin ngayon, siya ba ay walang kabahid-bahid ng korupsyon? Kasi naniniwala ako, itong away na ito, whoever, Teves o sino man ang kaaway, isa lang naman ang bottom line dito, palangga. Pera and power. Kaya sila nag-aaway-away dahil siguro yung isa nasa poder, tapos ngayon, at saka yung history nito ni Digamo and the Teveses, mga palangga, ang mga Teves, ang nakarating sa akin ng kwento, ito, pero kasi medyo vague na pag kinuwento ko pa yung lolo ni Teves, na nagbenta ng, yung mga taga Negros Oriental, maintindihan nyo to. Yung lolo nitong si Arnie, nagkaroon sila ng samaan ng loob, at si Arnie Teves, naging supporter ni Digamo later on, nagkakampi sila. Yung mga ganong, binibigay ko lang sa inyo ng information para masabi ninyo na yung information na nanggagaling sa bibig ko, na binibigay sa atin ng mga informant, hindi po ito nanggaling sa akin, nanggaling sa kanila. Ang gusto ko lang marinig ng taong bayan na hindi pala, based sa message sa akin, na hindi santo si Congressman Digamo. Tama. So dapat tignan din, although patay na siya eh. Yun ang ibig kong sabihin. Huwag niyong husgahan agad si Tibis. Mag-imbestiga muna kayo. Na ang kanilang ang national television, ang lahat ng atensyon ngayon nakatutok sa kanila, imbis sa smugglers na kaibigan ni Lisa. Ang smugglers, nakalimutan. How about itong mga anak? Itong si Janice, kung totoo ito, na ginagamit nila ang pera ng bayan, ang mga equipments ng gobyerno, even ang mga tao ng gobyerno, para sa kanilang mansyon, para sa kanilang negosyo. Mayor yata ngayon si Janice, asawa ni Governor Digamo, mayor. AFP.
DND, all of you guys. Pag nagsalita parang matapang din si Janice. Ganito, na itong pinagtatanggol yung Digamo na pinapalabas yung siya ay, yes, he is, biktima dito. How about naman kung totoo ito, yung ninakaw nilang pera sa gobyerno ng Negros Oriental? Ngayon. Paano naman yung mga tao na nagbabayad ng taxes, na gusto ng kaalwanan sa buhay sa Negros Oriental, pero di umano, based dito sa taga Negros Oriental, na ang pera ng bayan, equipments ng bayan, tao ng bayan ay ginagamit ng pamilyang Digamo sa kanilang mansyon. Sariling sa bahay negosyo. nila, sariling sabihin, mansyon. Dahil ginagamit ang ng gobyerno. Si Governor Digamo ay mag-stop na lang tayo at dahil kaibigan ni Abalos, kaibigan ni o kaalyado ng presidente natin, Coting, kaibigan nila Bonjing, kaalyado ni si Coting, Digamo, you forget BBM. about that angle. At gusto nyong sabihin sa Pilipino na, hey, dapat the end is near. Yun nga nakakainis yung salita talaga ni Bonjing. The end is near. Sarap. Ay, naku. Ay sinasabi nila na ang nasa likod nito ay si Teves. Boom. So dahil bumaliktad sila, gusto nyong sabihin sa taong bayan na dapat paniwalaan namin ang kanilang statement. Paniwalaan nila ang mga statement ng mga taong pumatay ng siyam mamamatay tao. Na inosente man daw kung totoong inosente. Ganon na lang ba tayo maniwala sa mga killers? Kaya nga. Na kayang kumitin ng siyam na buhay? All of a sudden, hero sila? No, yes. They're telling the truth. Para sila sa bayan. Kasi bumaliktad sila. Kahit sino pwede magsabi, ang nag-utos sa akin si Maharlika. Ang nag-utos sa akin si Trump. Ang nag-utos sa akin si Biden. Kahit sino, diba? Pwede nilang sasabihin. Kahit sino pwedeng lumabas sa nganga bells nila. Dahil sanay sila. Wala bang counter-checking? Cross-examination? Kaya nga. How about i-cross-exam natin ang lives? How about, kayo mga jutang dinin. Well, iba dyan mga media kaibigan naman natin yung mga yan. May mga mababait naman dyan. Iba, trabaho lang. You know, what can you do? How about, tignan nyo yung angulo na yon. Ano ba pinagugatan nila? Baka mamaya ang pag-aaway ng mga hitad na ito, kung sino man nagsulsol o nagutos na pumatay sa kay Digamo, baka naman may dinorobo si Digamo. Yun baka naman ang nagutos nito ay taong gobyerno din na I don't think so. Kasi once na nagmamalasakit ka sa bayan, ako naniniwala. Okay. Hanggang dito na lang yun. Okay? Anyway, iyon din ang pagkaintindi ko sa natin ngayon, gobyerno natin. Kung ano yung pagkaintindi ni Maharlika na parang pinapakita nila sa taong bayan na paniniwalaan na talaga natin, alam na natin kung sino talaga yung sino yung mastermind. Agad-agad sila nakapaghusga kay Tibis. Agad-agad sila naniniwala sa mga killers na yon, sa mga kasinungalingan nila. And beside, napaka-strange. Itong pag-raid nila pala sa bahay ni Tibis, sinasabi pa na hindi daw ito, wala daw itong ugnayan sa sa pagpatay sa kay massacre kay Governor Digamo. Parang nakakatawa. Anong klase to? Nakakalito. Gusto lang talaga nilang sisirain ang pangalan ni Tibes sa publiko. Yun lang naman siguro ang purpose nila. Kasi daw yung pag-raid daw na nakakuha ng mga armas, na may mga long arms daw sa property ni Tibis, ay wala daw itong ugnayan sa pagmassacre, sa pagpatay kay Governor Digamo. Anong kabalbalan to? Bakit yun nire-raid? Para saan yun? Ay naku, jutang ina talaga, no? Nakakaasar, nakakainis. Kaya nga parang pag ako ang nanonood, nakikinig ng mga balita, mapamura din ako Anyway, mga taong bayan, alam nyo na kung anong gobyerno natin ngayon. Puwera, gaba, lubog, bagsak, corruption left and right, patayan left and right, babangon ang mga smugglers. Until now, walang balita sa mga smugglers.
lubog na lubog sa putik ang Pilipinas. Yun lang yun ang masasabi ko. Walang silbi. Airport na maraming mandurukot, mandurugas, immigration na mga manluloko. Ay, nako. Mayroon pa nga pala isang babae na naiwanan siya ng eroplano niya Dahil marami daw pinagtatanong-tanong sa kanya yung immigration, bla bla bla. Hinihingian pa nga daw siya hanggang naiwanan siya ng flight niya. Anong klase yan? At ito lang ang masasabi ko sa mga immigration natin Bakit ba nakikialam kayo kung mayroong mga Pilipino na mag-a-abroad, bakit parang pahihirapan nyo sa mga investigasyon ninyo? Hindi naman kayo ang magbibiyahe. Hindi naman kayo ang pupuntahan ng yung mga gustong mag-abroad, hindi naman sa inyo. Gusto nilang lumayas ng Pilipinas dahil ang Pilipinas inutil. Ang gobyerno, yun ang totoo, sobrang inutil. Walang silbing gobyerno. Tapos tara, nagpapakita pang tapang-tapangan itong kuting, pregaba sa iyo BBM ang boat nimo. Ikaw lang sana ikaw ang isusunod na masakiron. Yun lang ang hope ko. Hanggang dito na lang guys. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Sana panoorin at pakinggan nyo po itong mga revelasyon ni Maharlika about the Gamon Tibes. Salamat po.